Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapakumbaba sa inyo sa umagang ito. Salamat sa pagkakataon na minsan pa ang iyong tinig ay aming mapakinggan. Buksan mo po ang aming espiritual na pandinig. Hayaan mo, Panginoon, na abutin ang lahat ng nakikinig ng iyong salita sa umagang ito. Katagpuin mo po ang kanilang pangailangan. Gamitin po ang iyong salita na magpaalala sa amin ng iyong mga katotohanan. Itago mo po ako sa likuran ng iyong krus upang ikaw po yung maitaas sa pangaral ng iyong salita. Ito ang aming samo at dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Ang leon po ay itinuturing na hari ng kagubatan or king of the jungle. At ito ay naglalarawan din ng matibay at panatag na kalooban. Sa mga ito ay nais kong pamagatan ang mensahe ng Panginoon. Live for Christ courageously and peacefully like a lion. Mabuhay para kay Kristo ng matibay ang kalooban at panatag kagaya ng leon. Sa mensahe ng Diyos sa umagang ito ay nais kong hamunin ng bawat isa kung paanong mabuhay para sa Panginoon sa gitna ng magulo at masalimuot na kalagayan ng ating mundo. Ang talatang nais ko pong ating tunghayin ngayon ay matatagpuan sa Aklat ng Kawikaan. Ang kapitulo ay 28 at ang talata ay 1. Ganito po ang ating mababasa. Tumatakbo ang masama kahit walang humahabol, ngunit panatag ang matuwid, ang katulad ay leon. Kung mababasa po natin ang aklat ng Daniel chapter 6 at yun po ang nais kong pagkuhanan ng laman ng ating sermon ngayon, mensahe ng Panginoon ngayong umaga. Alam natin ang kasaysayan ni Daniel sa ingib ng leon. May magandang plano sa kanya ang hari. Alam natin na siya ay tira-tirahan ng labanan at nais ng hari na siya ay bigyan ng mataas na posisyon dahil sa siya ay pinapatnubayan ng banal na espiritu ng Diyos. Ngunit siya kininggitan at ginawa ng kwento upang maparusahan. Ngunit alam natin ang nangyari na dahil sa ang Diyos ay nabubuhay kasama ni Daniel at siya ay nabuhay na may integridad, wala silang mahanap na dahilan para siya ay maparusahan at ihulog sa yungib ng leon. Kaya sila ay nag-isip ng paraan. At si Daniel naman ay nanatili na matibay ang kanyang loob, panatag, at patuloy niyang ginawa kung ano yung tama at kalooban ng Diyos. At alam natin na sa dakong huli, si Daniel ay iniligtas ng Diyos. At nakita natin ang malaking pagkakaiba doon kay Daniel at doon sa mga ibang namumuno doon sa kaharian ng Babylonia. Ang leon ay hari ng kagubatan at kahit ano pa ang nangyayari sa loob ng kagubatan, siya ay panatag at kahit paano ang kanyang makita ay matibay ang kanyang kalooban. Hindi ko sinabing maging leon tayo, pero yung katangian ng leon nawa ay ating maangkin sa ating paglilingkod o pamumuhay para sa Panginoon. Sana kung mabubuhay tayo para sa Panginoon ay mayroon tayong kapanatagan at katapangan, tibay ng loob kahit na nga dumadaan tayo sa kung ano-anong kaguluhan, sigalot, gulo ng buhay. At sa mga ito ay kung babalikan natin ang kwento tungkol kay Daniel, si Daniel ay mayroong matibay na kalooban at panatag na kalooban sa kabila ng kanyang mga napagdaanan. At kaparehong tibay ng loob at kapanatagan ang nawa ay ating maangkin. At para mangyari yon ay nais kong sundan natin ang kasaysayan ni Daniel upang tayo ay magkaroon ng panatag at matibay na kalooban. Well, siyempre una ay yung pagkakaroon ng matibay na kalooban at panatag na pamumuhay para sa Panginoon ay pwedeng mahadlangan na sinasabi nating takot at pangamba. At dito sa kasaysayan ni Daniel ay alam natin na
kung mayroon dito na nagkaroon ng takot, ito yung mga kasamahan niyang pinuno, satraps o gobernador. At dito ay nakikita natin na yung mga kasama niya ay tila baga nagkaroon ng takot na baka hindi nila makontrol yung kasama nila na isang dayuhan sa kanilang lugar. At so, ang una, dito makikita natin sa kanila yung takot at mga kaibigan itong takot. Itong takot ay mga kaibigan, una, yung inggit at galit. So, ibig sabihin, yung inggit at galit ay naggagatong. Ginagatungan ito yung kanilang pangamba, yung kanilang takot. At yung takot na yon, yun yung klase ng takot na nagbubunsod sa tinatawag nating kabiguan. So, yun yung galit na ginagatungan ng pangamba dahil ang akala nila ay makukontrol nila yung sitwasyon. Pero ang totoo nun, hindi nila alam na sila yung kinokontrol ng kanilang takot. Ito lang, kapag gusto nating kontrolin yung isang bagay dahil sa ating pangamba at hindi natin makontrol, ay talagang tayo ay nagagalit. So, yun yung galit na ginagatungan ng kanilang takot. At so, una, dapat makita natin na mayroong kalaban ang matibay para tayo magkaroon ng matibay na kalooban. Kalaban ito yung takot. Tayo ay maging panatag. Walang lugar sa atin yung pagiging insecure o yung pangamba para sa iba. Ang pangalawa, ang tibay ng kalooban ay mayroong pinag-uugatan. Ang pinag-uugatan ng tibay ng kalooban. Sa iba, ito ay likas. Ngunit sa karamihan, ang tibay ng loob ay dapat na mahubog at ito ay higit pa sa magandang nararamdaman. So dito ay makikita natin sa buhay ni Daniel kung ano yung pinag-uugatan ng kanyang tibay ng loob. Ang una ay siyempre yung kanyang espiritu. Maganda ang espiritu si Daniel. Ang wika ng Daniel chapter 6 verse 3, nang magkagayoy ang Daniel na ito ay natangi sa mga pangulo at sa mga satrapa sapagkat isang marilag na espiritu ay nasa kanya at iniisip ng hari na ilagay siya sa buong kaharian. So, maganda ang kanyang espiritu. Hindi lamang yun. Si Daniel ay nabuhay na merong integridad, merong dangal. Kahit na siya ay naandoon sa bansa kung saan sila ay bihag. Sa aklat ng Daniel, chapter 6, verse 5, ganito ang wika. Nang magkagayoy sinabi ng mga lalaking ito, hindi tayo makakasumpong ng anumang maisusumbong laban sa Daniel na ito. Liban sa tayo makasumpong laban sa kanya, tungkol sa kautusan ng kanyang Diyos. So, dito ay sa salita ng mga ayaw kay Daniel, salungat kay Daniel, ay makikita natin na wala silang mahanap na dahilan. Ibig sabihin si Daniel ay nabuhay na marangal at merong integridad. Pangalawa, ay makikita natin na hindi lamang yung magandang espiritu at integridad ang napag-uugutan niya, napag-uugatan ng kanyang tibay na kalooban, kundi maging yung kanyang disiplina sa pananalangin. Ang panalangin ay tanda ng pagtitiwala sa Diyos na may kontrol sa lahat ng bagay. So, kailangan nating mahubog at mabuhay na naninindigan sa mga katotohanan at prinsipyo ng Biblia o ng salita ng Diyos. Ganito ang ating mababasa sa aklat ng Daniel, chapter 6, verse 10. Ito ang ginawa ni Daniel. At nang malaman ni Daniel na ang kausulatan ay nalagdaan ng pangalan, siya'y pumasok sa kanyang bahay. Ang kanyang mga dungawan ay bukas sa dakong Jerusalem at siya'y lumuhod ng kaniyang mga tuhod na makaikatlo isang araw at dumalangin, nagpasalamat sa harap ng kanyang Diyos gaya ng kanyang dating ginagawa. So, dito si Daniel ay makita natin na hindi lang siya nabuhay na may magandang espiritu, mabuhay ng marangal, siya ay
nabuhay din na mayroong disiplina, lalo na dun sa pananalangin. So, kahit pa ipinagkait yung pagkakataon para manalangin, siya ay nanatiling nanalangin. Siya ay nagpatuloy na nanalangin. Nitong nakaraang pandemic, at hanggang ngayon nararanasan natin na ang mga simbahan ay pinag-utusan ng ating pamahalaan na pansamantalang itigil. Yun ay hindi dahil against ang ating gobyerno sa pagtitipon, kundi yun ay para sa ikabubuti ng nakararami. Ganun pa man ay sa loob ng inyong mga tahanan ay kayo ay patuloy na nanalangin at nag-aral pa rin ng salita ng Diyos. At nagpapasalamat po ako dun sa mga nakikinig at patuloy na nakikinig ng salita ng Diyos, at kayo po ay mayroong magandang response. Salamat po sa inyong mga nag-subscribe, nag-likes, at nag-komento. At ang iba pa ay nagpaabot ng kanilang tulong, ay nagpapasalamat po ako sapagkat may lugar sa inyong puso ang salita ng Diyos. Ang nais kong sabihin ay hindi natigil ang ating palagi ang ginagawa na manalangin sa Panginoon, kagaya nitong si Daniel. At ang pangatlo, upang tayo ay magkaroon ng matibay at panatag na loob, kagaya ng leon sa gitna ng magulong mundo na ating kinalalagyan, ay dapat makita natin kung ano yung pinagtutuunan ng ating pananampalataya o yung ating pananalig. Si Daniel ay mayroong pananalig sa Panginoon. At ramdam natin yung gabi na hindi mapakali yung hari upang malaman kung si Daniel ba ay buhay pa. Dito makikita natin na lahat tayo ay nakakaranas ng tinatawag na pangamba. Pero si Daniel ay matibay ang loob at pananalig niya sa ating Diyos. Tanong ay saan siya humuhugot ng lakas? Likas ba ito sa kanya? O ito ba ay supernatural, pambihira? Ano ba ang pananalig? Ang pananalig ay kasiguruhan ng mga bagay na ating inaasahan, at ang tibay ng loob ay laging nag-uugat sa pananalig. Si Daniel ay kilala niya ang Diyos ng personalan at panatag siya na nananalig sa kanyang Diyos. Sa aklat ng Daniel chapter 6 verse 10c, ganito ang wika: dumalangin at nagpasalamat sa harap ng kanyang Diyos, gaya ng kanyang dating ginagawa. So, ang pananalangin ay pakikipag-usap sa Diyos. At si Daniel ay hindi tumigil na makipag-usap at ipakilalang siya ay nagtitiwala sa Diyos. At nakatuon ang kanyang pananalig sa Diyos. Alam natin na sa aklat ng Hebreo Kapitulo 11, versikulo 6 ay ito ang wika: at kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Alam naman natin na kung hindi tayo mananalig sa Diyos, hindi tayo kalulugdan ng Panginoon. Maging si Daniel. Kaya nalugod sa kanya ang Panginoon. Kaya sumakanya ang Espiritu ng Diyos. Kaya siya mayroong magandang espiritu at maayos na integridad. Sapagkat nalulugod sa kanya ang Panginoon, kinalulugdan siya ng Diyos, at dahil doon siya ay sinasamahan ng Panginoon. May tatlong bahaging kailangan upang madagdagan o lumago ang ating pananalig sa Diyos. Ang una ay yung ating personal na karanasan sa Diyos. Si Daniel ay personal niyang kilala at naranasan yung Diyos sa kanyang buhay. Ang pangalawa ay yung sukat. Importante hindi lamang yung tayo may karanasan sa Diyos, kung paano tayo niya iniligtas, yun ay nagdudulot sa atin ng lakas ng loob, kung paano tayo sinamahan ng Panginoon, kung paano i-provide ng Diyos ang ating pangailangan, kung paano tayo ay nakaranas ng kagalingan mula sa Panginoon. Well, ang pangalawang bahaging kailangan upang lumago o madagdagan ang ating pananampalataya ay yung sukat ng ating pagkakilala sa Diyos. Ibig sabihin ay yung tatag ng ating kalooban, yung tibay ng ating loob at kapanatagan ay nakadepende sa kung gaano natin kakilala ang Diyos. At may pangako ang Panginoon sa lahat ng sumusunod sa kalooban ng Diyos. Sa aklat ng Juan Kapitulo 14, versikulo 21, ang sabi ng Panginoon Yesus ay, ang nakikinig ng aking salita at tumatanggap nito, at tumutupad nito, ang siyang nagmamahal sa akin. Mamahalin ko siya, mamahalin siya ng aking Ama, mamahalin ko rin siya, at ako'y lubos na
magpapakilala sa Kanya. So, kung gaano natin kakilala ang Panginoon, ito ay magbibigay sa atin ng kakayahan na magkaroon ng matibay na kalooban at panatag. Makapapamuhay tayo ng panatag para sa Panginoon. Tayo ay magkakaroon ng tibay ng loob na mabuhay para sa Panginoon sapagkat kilala natin yung Diyos na ating pinaglilingkuran. Ang pangatlo ay yung tinatawag na mata ng pananalig o ng pananampalataya. Pag sinabing mata ng pananampalataya ay kakayahang makita yung plano ng Diyos sa ating buhay. Ang pananampalataya ay isang kakayahan na makakita kahit pa sa gitna ng dilim. Dahil tayo ay naniniwala, nananalig sa ating Diyos na buhay. Alam natin yung kayang gawin ng Diyos. Meron tayong kasiguruhan ng mga bagay na ating inaasahan kahit hindi pa natin ito nakikita. At bilang pagtatapos ay nais kong basahin ang Daniel chapter 6 verse 20. Ganito po ang wika ng salita ng Diyos. At nang siya'y lumapit sa yungib kay Daniel, siya'y sumigaw ng taghoy na tinig. Ang hari ay nagsalita at nagsabi kay Daniel, O Daniel, na lingkod ng buhay na Diyos, ang ibagang Diyos na iyong pinaglilingkuran palagi ay makapagliligtas sa iyo sa mga leon. Well, alam po natin kung ano ang sagot ni Daniel. At dito, makikita natin na kapag laban sa Diyos ang ating ginagawa, katulad ng hari, ay hindi ka makatulog. Kahit pa ang higaan mo ay pera. Ngunit kapag ang ginagawa mo ay ayon sa kalooban ng Diyos, ikaw ay makakatulog kahit pa ang iyong tulugan ay sa tulugan ng mga leon. Ang pagkakaiba ni Daniel at ng hari, ang hari ay merong lahat ng material na bagay. Si Daniel, ang meron lang sa kanya ay yung kasama niya yung presensya ng Diyos. Hindi siya iniiwan ng Panginoon. Nais kong hamunin ang bawat isa batay sa liwanag ng salita ng Diyos. Ulitin ko ang ating teksto. Tumatakbo ang masama kahit walang humahap. Ngunit panatag ang matuwid, ang katulad ay leon. Kapag tayo ay nabubuhay sa katuwiran ng Diyos, tayo ay mabubuhay ng panatag. May lakas na tibay ng kalooban, kagaya ng leon. Kahit sa gitna ng kaguluhan, hindi tayo mangangamba. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay kasama natin. Amen? Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. At sa liwanag ng salita ng Diyos ngayong umaga, ay nais kong hamunin ng bawat isa na mabuhay para sa Panginoon. Kahit na nga ano pa yung ating pinagdadaan. Kapag tayo ay nabuhay sa katuwiran ng Diyos, na nagmamahal sa Panginoon, walang anumang kahirapan, kahit pa nga pandemic, kahit pa nga kamatayan, ang sabi ni Apostol Pablo, ang pwedeng maghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Dahil doon, tayo ay merong lakas, tibay ng loob upang mabuhay para sa Panginoon. Sa liwanag ng salita ng Diyos, tayo na pong mabuhay, na panatag at matibay ang loob para sa Panginoon. Tayo ay saglit na manalangin. Dakilang at mapagpalang Diyos, maraming salamat sa iyong salita. Kami dumadalangin sa iyo. Sa liwanag na iyong salita, kami po ay patuloy mong bigyan ng inspirasyon upang mabuhay sa iyong katuwiran. At hayaan mo, Panginoon, na sa kaibuturan ng aming puso ay dumaloy ang kapanatagan at tibay ng loob upang mabuhay para sa iyo. Sa umaga pong ito, ako'y dumadalangin, Panginoon, sa lahat ng mga nakikinig at nanonood ng iyong mensahe sa umagang ito. Dinadalangin kung saan man sila naroong bahagi ng mundo, pagpalain mo po sila. Ang may karamdaman ay iyong pagalingin. Ang may pangangailangan ay iyong abutin ang kanilang pangangailangan, Panginoon. Ang nanghihina po ay iyong palakasin. Lalo na po sila na nagdaranas ng karamdaman. Hayaan mo, Panginoon, na maranasan ang iyong kaaliwan. Ang iyong kagalingan, Panginoon. Sapagkat alam namin na dahil sa iyong mga latay, kami po ay nagsigaling. Hayaan mo po na patuloy kaming magtiwala sa iyo. At kahit pa nga ano ang dumaan, Panginoon, ay manatili kaming nananalig sa iyo, Panginoon. Salamat po. At sa umagang ito, kami po ay dumadalangin na igawad mo yung pagpapala, Panginoon, sa bawat tagapakinig at nanonood ngayon, Panginoon, na sa kanilang kaibuturan ng puso ay naghahangad na mabuhay sa iyong katuwiran, sa iyong kalooban,
At idinadalangin nga po, Panginoon, maging po ang kasalukuyang kalagayan ng aming bansang Pilipinas. Dakilang Diyos, hayaan mo na tuluyang matuldukan ang mapaminsalang virus na coronavirus. Panginoon, aming dinadalangin ang aming mga namumuno ng aming bansa. Ingatan mo po sila, bigyan ng karunungan upang pangunahan ng aming bansa, upang may pagkakaisang malabanan ang epekto ng COVID-19. Hindi po yung mga frontliners, nadalangin po namin na yung patuloy na protection at sila po na nagmimighati dahil ang kanilang mahal sa buhay naging biktima ng COVID-19. Alawin mo po sila, Panginoon. Ibsan mo ang bigat na kanilang nararamdaman. Salamat po sa umagang ito. Ang lahat ng papuri at kalwalhatian ay patuloy naming ibinibigay at patuloy na ibibigay sa iyo lamang sa pangalan po ni Jesus. Amen.